Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O ito, si Leni Robredo, mukhang parami ng parami ang nananawagan na tumakbo uli si Leni Robredo sa 2028. Nung isang araw, nakita na natin na parang nagiging usap-usapan uli si Leni Robredo sa national politics eh. Nung isang araw, in-interview siya sa Bilyonaryo News Channel. At ang sa interview niya sa Bilyonaryo News Channel, sinabi niya na nung matalo daw siya sa eleksyon, honestly daw, naghangad siya na sana magtagumpay ang administrasyon ni PBBM. Kaya parang ito, tinitingnan ito ng mga analyst, ano ba ito? Opening ng posibleng alyansa ng Pinklawan at ng administrasyon. Tapos nakipagkita siya kay Vince Dizon. Ang sabi, nagkita sila dahil ang pinag-uusapan yung mga proyektong hinihingi ng Naga City na masuportahan ng DPW. Pero alam naman natin na si Vince Dizon ay isa sa mga napipisil na posibleng pambato ng administrasyon. Pwedeng presidente, pwedeng vice-presidente. Kaya hindi rin maiwasan na pag-usapan na ang pagkikita nila ni Vince Dizon ay may politika. Pagkatapos lang ng pagkikita na yun nila ni Vince Dizon, nag-meeting ang mga leaders ng oposisyon. Nandun si dating Vice President Leni Robredo, nandun si Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros, nandun din ang dalawang kongresista ng party list ng mamamayang liberal, si Congresswoman Laila de Lima at si Congressman Chel Jokno. Nandun din ang mga pillars ng Liberal Party, si dating Senate President Franklin Drilon at dating Budget Secretary Butch Abad. Kaya tinitingnan ito na mukhang nag-uusap na ang mga leaders ng oposisyon para sa 2028. Kahit dinideny nila ito, sino namang maniniwala na hindi sila nag-usap tungkol sa 2028? Pero ang itong mga nangyayari ngayon, mga balibalita na parang dumarami ang nagtutulak kay BP Leni na tumakbo kay dating Vice President Leni. Si Bam Aquino mismo ay nag-react. Sabi ni Bam Aquino, ang alam ko maraming gusto pa rin tumakbo si BP Leni, sabi niya. Marami pa rin, mas maraming mga supporters ang gustong tumakbo si Leni sa 2028. Galing mismo yan kay Senador Bam Aquino. Pero sabi ni Senador Bam Aquino, maganda tanungin na talaga si Leni o tanungin si Leni ano ba talagang plano niya. Kahit si Laila de Lima sa isang interview sabi niya, si Leni pa rin ang pinakamalakas na posibleng pambato. Efforts to convince VP Leni to run for president. We're not losing hope na magbabago pa ang desisyon ni VP Leni na tumakbo ulit sa 2028. Because for me, she's the most winnable among opposition, possible or potential opposition candidates. Why, ma'am? Why is she the most winnable? Alam niyo, kasi noon, di ba, kaya she was not able to make it kasi nag-unite yung Marcos and the Duterte forces. And then we have seen what's happening. We have seen how this country is being run. We have seen all of these corruption issues being, is there. The corruption issues are there and it affects both sides, the corruption issues. So, ngayon, siguro naman yung mga hindi bumoto kay VP Leni noon ay pagkakataon nila para mag-reflect uli na sa mga pangyayari ngayon sa takbo ng ating ekonomiya, sa takbo ng overall state ng ating bansa, the national affairs. We need somebody like VP Leni Robredo who's not only clean but very capable at yung kanyang advocacy talaga, clean and good governance. Pag merong clean and good governance, mababawasan significantly. I'm not saying na mawawala na ang korupsyon, pero at least it would be significantly reduced for sure kapag ang isang leader ay tunay na pinapairal ang clean and good governance. Nang ini-interview niyan si Laila de Lima, katabi niya ang artistang actress na si Nadine Lostre.
na isa sa mga sumuporta kay Leni Robredo noong 2022, ang sabi ni Nadine Lustre, kung tatakbo si Leni, susuportahan niya pa rin ito. At siya, gusto niya, tumakbo uli si Leni. I mean, for me, she is really the best. You know, she's really the best candidate for presidency. So, obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So, definitely, I would support her. Are there efforts po to convince her to run for president sa 2020? Let's see. Well, that's up to her decision. You know, obviously, we respect that. But sometimes the best presidents are those that don't want to run. So, we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really hard. Kumbaga, nitong nakaraang mga araw, dumarami ang mga naghahayag na gusto nilang tumakbo si Leni Robredo. Kaya lang, yun na nga. Ang sabi naman ni Senador Bam Aquino, tanungin si Leni, ano ba ang kanyang plano? Ang problema, si Leni, wala pa namang desisyon. Si Senadora Risa Hontiveros naman, ang sabi niya naman, kung tatakbo si Leni, hindi naman siya tatakbo. Kumbaga, kung wala lang pambato ang oposisyon at siya ang piliin, bukas siyang tumakbo. Kung siya naman ang tatakbong Vice President kay Leni, bukas din naman siya. Yun naman ang hinahayag ni Risa Hontiveros. Si Bam Aquino wala pang sinasabi. Pero may mga nagtutulak din kung hindi tatakbo si Leni, si Bam na lang, vice Risa. Anyway, ano na ito, nagiging mainit ng usap-usapan sa politika dahil nga malapit na. Sa susunod na taon na 2027, filing na ng Certificates of Candidacy. Kaya hindi talaga maiwasan na maging mainit na ang usapin ng politika sa ngayon. Anyway, kung ano nga ba ang plano ni Leni Robredo, wala pa, pero laging nagiging laman na ngayon ng mga usapan. Habang dumaraan ang mga araw, si Leni ay madalas pa ring pag-usapan. Sa hanay ng oposisyon, marami ang nagsasabi, si Leni pa rin ang malakas na pambato. Kaya lang, ang problema, wala namang nasasabi pa si Leni kung ano nga ang plano niya. Pero nakikita naman natin may mga meetings, may mga pag-uusap, pero bagamat hindi nila sinasabi kung anong napag-uusapan at sinasabi nila hindi pa naman daw pinag-usapan ang politika, wala namang maniniwala na mga leader sila ng oposisyon, nag-schedule sila ng meeting na nandun sila halos lahat, tapos hindi nila pinag-usapan ang politika sa 2028, medyo hindi naman kapanipaniwala yan. Pero ang isang bagay lang ang sigurado, tulad ng sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kung anuman ang plano ng oposisyon, dapat ngayon palang mabuo na yan. Hindi pwede yung nangyari noong 2022 elections na nag-decide si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo, ay October 2021 na, nung mismong panahon na ng filing of Certificates of Candidacy. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ngayon dapat hindi na. Dapat maaga pa magdesisyon ang oposisyon. Yan din ang pananaw nila ng political analyst na si Ronald Llamas at ng marami pang ibang mga leaders ng oposisyon. Anyway, abangan natin kung ano ang mangyayari. Yan ang nakikita natin sa takbo ng politika sa ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.